Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng lolo ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Lolo Ruben. Taong 1989. Paniki, Masbate. Itong mga panahong ito, matalik na magkaibigan ang lolo ko at si Lolo Ruben. Ayon kay Lolo, napakahilig nitong si Lolo Ruben na uminom ng tuba upang pumapak ng tubo. Palagi silang nag-iinuman nito kasama si Berto. Bale, 3 silang solidong magkakaibigan. Si Dan kasi, masyadong dikit na yon sa asawa niya, kaya hindi na nakakasabay sa ginagawa nila. Kung hindi ninyo na itatanong, itong si Berto, meron ding taglay-taglay na lihim na aral na kung tawagin ay utob. Ang utob ay proseso lamang upang makakamit ng natatanging abilidad. Sinasabi rin ng iba na ito ay isang agimat mismo. Dahil sa kakayahan nitong tumupad sa hiling ng nagmamay-ari sa kanya. Ayon kay Lolo Ruben, ang utob ay isang natatanging agimat at hindi lahat ng antingero ay kayang makakuha ng utob. Sa kadahilanang matinding kabayaran ang kapalit sa agimat na ito. Merong pinagpasapasahan na paraan upang makakuha ng agimat na yon. At isa ang angka ni Berto sa napasahan ng sikreto na aral ng utob. Hindi ko nababanggitin lahat ng sinabi ng lolo ko sa kadahilanang baka may sumubok gawin ang mga proseso ng utob na ibinahagi sa akin. Kokonti lang rin sa amin ang nakakaalam nito. Ayon kay lolo, ang utob ay isang klase ng agimat na kung saan bibigyan ng kahilingan ang isang antingero sa kung anong uri ng agimat ang nais niyang makamit. Maaaring mga agimat sa kaliwa ang kayang maibigay ng utob. Basta tuparin mo lang ang lahat ng proseso nito. Kahit ang totoong dignum ay kayang mahiling dito. Tama kayo nang narinig. Isipin nyo na lahat ng agimat at mutya na alam ninyo. Kayang ibigay ng utob yan kapag tama ang prosesong gagawin ninyo. Malalim na aral ito sa amin na napagpasapasahan na sa bawat henerasyon. Hindi kami kabilang sa angka na yon. Pero dahil sa barkada ng lolo ko itong si Berto, nalaman niya ang proseso. Yun nga lang, hindi ito tinangkang gawin ng lolo ko. Balik tayo sa kwento. Masayang nag-iinuman itong 3. At itong si Berto at si Lolo Ruben ay pawang nag-uusap sa kani-kanilang karga. Itong si Lolo naman ay tamang nakikinig lang. Wala kasi siya ng mga ganong klase ng karga. Ang meron lang siya, mga orasyon kontra ahas at aswang. Wika ni Berto habang umiinom. Ben, alam mo ba ang dinasal kong agimat? Sagot naman ni Lolo Ruben. Di siguro yung panghumaling sa dalaga ang kinuha mo, no? Pabirong sagot nito. Tumawa lang itong si Berto at kalaunay naging seryoso habang nagwiwika ng tiaw ang pinili ko, Ben. Isang beses ko lang tong gagamitin. Ito ang pinili ko upang maipaghiganti ko ang anak ko sa kamay ng pumatay sa kanya. Ipaparanas ko dito kung anong sakit ang naramdaman ko nung walang awa niyang pinaslang ang anak ko. Tama kayo ng hinala.
Mutya ng kaliwa ang napili nitong kunin. Hindi naman siya masisisi ni Lolo Ruben kasi napakasalimuot din ng nangyari sa kaibigan niyang yon. Nagbabala na lamang si Lolo Ruben na huwag sagarin ang aral ng kaliwa. Dahil pag siya ay pumanaw sa mundong ibabaw, baka isumpa niya ang pinagkukunan niya ng lakas noong siya ay nabubuhay pa. Nagpatuloy na ang mga ito sa pag-iinom at iniiba na lang nila ang paksa ng usapan. Itong lolo ko, lasing na. Habang itong sila Lolo Berto ay medyo tinatamaan pa lang ng tuba. Sabi ng lolo ko, madaya itong uminom si Lolo Ruben. Hindi malasing-lasing. Para sa mga hindi nakakaalam, ang tiaw ay isang mutya ng kaliwa na maihahalin tulad mo sa barang o kulam. Pero nasa malakas na antas na ito. Kapag ang tao ay natiawan, matik patay na yon. Una ay dadapuan yon ng di kaaya-ayang sakit. At kahit magaling na manggagamot, ay hindi kakayaning mahanap ang nagbigay ng sakit na yon. Unti-unting papatayin ang loob ng katawan ng biktima na animoy tinutunaw ang mga laman loob nito. Unti-unti rin maaagnas ang kamay at paa nito hanggang sa buto na lang ang matira. Buhay pa yan pero naaagnas na ng tuluyan. Ganyan kadelikado ang tiaw. Balik tayo sa kwento. Sasapit na ang 6:00 ng hapon noon. Napagpasyahan na nilang umuwi. Bale, akay-akay nila Lolo Ruben itong lolo ko. Hindi na niya kayang lumakad mag-isa kasi sobrang lasing na. Pagkahatid nung dalawa, nagwika ito ng, "Oh, tiyo anak ninyo, lasing na naman." Kinuha itong lolo ko ng tatay niya habang pingot-pingot ang kanyang tenga ng asawa niya. Umalis na nga itong dalawa at nagsiuwian na. Ang sabi ni Lolo Berto, bago siya magpaalam kay Lolo Ruben ay, "Ben, baka bukas inom tayo ulit ha?" Tumangulang naman itong si Lolo Ruben at umuwi na. Makalipas ang ilang araw, bumalik na naman itong si Lolo kasama si Berto sa kubo ni Lolo Ruben. Bale, inuman na naman. Ganon pa rin naman ang ganap nila. Konting inuman, usapan, at biruan. Nagtanong itong lolo ko kay Lolo Ruben na bakit siya doon kumukuha sa balon ng iniinom niyang tubig, samantalang merong gripong malapit. Sumagot naman itong si Lolo Ruben ng, "Ano ka ba? Mas malinis pa yan sa tubig na nasa gripo. Tingnan mo, Teng. Kulay asul na may halong berde ang tubig. Ibig sabihin lang yan, merong nakabantay sa balon na yan." Sumabat naman itong lolo ko ng pabiro. "Sus, Ben! Pakita mo nga yung bantay mo!" Sabay dinugtungan pa nitong si Berto ng, "Madumi yan kasi may lumot." Itong si Lolo Ruben naman, agad-agad tumayo, umikot sa kanyang kubo at tinungo ang sinasabing balon na yon. Doon ay kumuha siya ng halaman at dinikdik niya yon hanggang sa magkatas ito. Pagkabalik nitong si Lolo Ruben ay nagwika ng, "Oh, ayan, ipahid ninyo sa mga mata ninyo." Pagkapahid nitong si Berto at ng lolo ko, laking gulat na lamang nila nang makakita sila ng isang napakagandang dalaga sa gilid ng balon.
Ayon dito kay Lolo, malaporselana ang kutis nito at napakagandang tingnan. Merong magagarang kasuotang gawa sa dahon at kapansin-pansin din yung napakahabang kulay abo nitong buhok. Meron din itong dalang banga na animoy nagsasalok ito ng tubig sa balon na yun. Gulat na gulat itong dalawa sa kanilang nasaksihan. Pagkatapos nun ay pinapahid na yon ni Lolo Ruben at unti-unting nawala ang magandang dilag na naroroon. Wika ni Lolo Ruben. Ang nakita nyo ay diwatang nakabantay sa balon na yan. Marami ang nagsasalok ng tubig dyan. Hindi nyo lang nakikita. Itong dalawa ay hindi na nakakibo. Bagkus ay nilaklak na lang ng nilaklak nila yung tuba. Siyempre, ninerbiyos sila eh. Matapos ang tagpong yon, nagsiuwian na silang lahat. Maaga pa kasi sila bukas, sa kadahilan ng mangingisda pa ang mga ito. Sumapit na nga ang umaga at nagkita-kita na sila sa plaza na may mga dalang tapangan at lambat. Ang tapangan ay isang kawayan na ginawang panghuli sa alimango. Meron itong pain sa gitna at may butas sa magkabilang dulo nito. Pag pumasok doon ang alimango, hindi na ito makakalabas. Sa ilog sila manghuhuli ng isda. Nang makumpleto na silang tatlo, tinahak na nila ang daan patungong ilog. Sa ilog na yon ay may katabing palaisdaan na kung tawagin ay punong. Nakarating na nga silang tatlo doon. Bale, agad na nilang kinuha ang bangka nilang nakaparada at nagsisakaya na ang mga ito. Mag-aalas 9 pa lang ng mga oras na yon at yung ilog na dinadaanan nila ay makipot at napakaraming bakawan na nakapalibot. Isang oras ng pagsasagwan nang makarating sila sa isang parte ng punong na merong napakaraming punong kahoy pero kakaiba. Dahil ang mga punong kahoy na naroroon, patay na lahat. Wala ni isang dahon at nagsisiputian ang mga katawan at sanga ng mga puno. Ang sabi ni Berto, "Teng, alam mo ba yung mga humabol sa inyo ni Dan ng mga aswang? Diyan na sila lumipat." Gulat na sagot nitong lolo ko, "Ha? Yung angkan nila Dagol?" Ayon dito, ang angkan nila Dagol ay isang uri ng aswang na kalahating barang at maraming alagang nilalang. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nakaharap na ang kanilang bangka sa pintuan ng kubo. 4 na kubo yon at merong isang kubo doon na walang pinto at maraming banga sa labas. Paglalarawan ni Lolo sa mga kubong yon ay animoy. Walang mga nakatira. Napakaraming kalat sa bakuran nito at kapansin-pansin talaga ang mga puno doon. Hindi na lang nila ito binigyang pansin. Bagkus ay nagsisagwan na lang sila upang tumungo sa kanilang pupuntahan. Dumadaan pa lamang sila ay may nasipat na silang 2 batang lalaki na napakadungis ng itsura. Animoy hindi naliligo at naglalaba ng mga suot. Sa kadahilanang nangingitim na ang mga damit nito. Nakita sila ng mga batang yon at agad itong tumakbo papasok sa isang kubo at may biglang lumabas na lalaki na merong taling hawak at napakasama ng tingin sa kanila.
animoy parang hayop ang titig sa kanila nito. Ang sabi ni Lolo Ruben, "Hayaan nyo lang. Sagwan lang." Nagdagdag pa ito ng, "Ang susunod na dadaanan natin, dun kayo matakot." Okay, langya, intro pa lang napakalupit na. Pero antayin nyo, yung next upload natin mamaya, abangan nyo. Bakbaka na. Salamat.